Hi Taurus, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. This is from August 24 to 30, 2026. So napatingin pa po sa kalendaryo si Moonchild. Kamusta kayo? Huling linggo na tayo ng Agosto, Taurus. Kuha tayo ng ilang guidance, advice. Anong kailangan yung marinig? Any message? Ayan, may gustong sumama sa kamay ko. Taurus po, para sa mga Taurus na maaaring makapakinig nito. Any guidance this week? At baka sakali, meron akong ma-add sa inyo guys. Na ilang messages kasi meron tayong darating na eclipse. End of this month. Queen of Wands, the Emperor. Yes. Bunot na lang tayo ng isa. Taurus. Ten of Pentacles. Na ang ganda. So, manifestation. Kamusta kayo pagdating sa inyong career? Kayo po ay umaariba. Yes. Maaaring ipasok natin agad, Astrologically kasi ang inyong mga planet ruler si Venus. As a Taurus, Venus ang planet ruler nyo. Planet of beauty, love, attraction. Money rin yan ay nasa inyong mga sixth house. Ano yung sixth house? Connected yan, kita nyo. Money, Six of Pentacles. At the same time, pagdating po sa inyong mga kalusugan, hindi isang medical advisor si Moonchild ha. Simpleng card reader lang tayo, pero sixth, connected talaga yan sa inyong mga daily work, your service, at patungkol na rin sa inyo mismo, physical, mental, emotional. So, may kagandahan dyan, kagalingan, umaangat ang inyong mga, kumbaga sabi ko nga, umaariba, on fire. Kung saan kayo pwedeng kumita, i-claim ba natin yan? Yes naman, Ten of Pentacles po. Card of Abundance, Page or Princess of Pentacles naman, manifestation card. Maaring ngayong linggo, i-claim na natin to. Meron kayong balita, impormasyon na pwedeng ma-receive. The Emperor, it could be connected sa inyong work talaga. Or merong reversal tayo ha. Pwede itong sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Na pwedeng magpaangat ng boses, balita, impormasyon. Kahit over the net, since si Mars, the Emperor, planet ruler nito si Mars, ay nasa inyong mga third house, communication, kahit over the net guys. So, i-claim natin princess or pages po kasi mensahero yan sa tarot. So, meron kayong ma-receive na balita, kagandahan na may patungkol nga po sa work, okay? Or pwede rin naman sa teammates, workmates. So, reversal yung energy, ha? I see balance or yung blessing of work, narito pa rin. At the same time, ay gumaganda yung inyong mga aura. Physical, mental, healthy. Okay, i-claim natin yan. Or maybe yung kailangan niyang marinig. Stay healthy, guys. Sa kabila ng pagiging blessing nyo pa rin. Kasi yung blessing of work. Ano raw? Alam niyo, kulang pa sa kape si Moonchild, umaga-umaga. At nakatayo ako magbasa ngayon para maiba. Kasi pag nagbabasa si Moonchild, maghapon po tayo nakaupo. Yung in-order nating lamesa, yung umaandar, di pa natin nakukuha. Pero, umaandar. Hindi, ma-share lang natin, ha? Kung medyo parang yung boses ko, live na live kasi tayo. Hindi ako masyadong marinig ata. Pero, nakatayo tayo this time. Kita nyo nakatayo ang mga sitwasyon kasi umaariba kayo dito. Napaka-balanse. Umaangat ang inyong mga imahe pagdating po sa inyong mga buhay paggawa or kung saan kayo kumikita, ano man yan. Okay, itong darating na lunar eclipse guys, end of this month, ito ay magbibigay din sa inyong mga 11th house. Manifestations 11th house guys. Full moon is all about endings for new beginnings. So maybe kaya ito umangat, kasi meron kayong matatapos na goal or yung ilang minamanifest nyo. I-claim natin to. Maaaring merong maisa katuparan ang mga Taurus this week. Weekly lang naman tayo, pero ang epekto ng eclipse, it could last for weeks or even months. Why not?
Hindi man agad-agad ngayong linggo, pero papunta kayo dun. Okay? Gaano man kaliit kalaki yung minamanifest nyo, merong parating sa inyo. It could, or you could reach a turning point pa nga. At napakaganda may pagbabago. Lalo pa, alam nyo, hirap pala ng nakatayo. Hinihingal. Hinihingal si Moonshot. Bakit kasi nakatayo? Oo. Kailangan maiba naman tayo. Pero, balance, lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili, na kayo'y nagpo-push, nanlalaban lang dito, nag-iinit po ang inyong mga buhay, karera at pera. So, take it easy if ever may magagandang flow dyan. Syempre naman, yung walang pagkalapis or kulang. Other messages, guys. Si 11th house kasi ang lawak. Maring na-mention ko na to sa inyong mid-August, mid-month reading. Kung hindi nyo pa napapanood, uploaded na yan sa ating isang channel. But anyway, si 11th house connected yan sa inyong mga friendship, your circle. Pasok na natin, na-mention ko, teammates, workmates, full moon. And eclipses are very powerful, guys. So, maring may ilang changes sa part na yan. And I will be honest, it could be positive or not so positive. For some of you, tayo ay general reading. Okay, ano man yung posible para sa inyo dito, laging tatandaan na merong dahilan. Okay, at this is something walang ihahain ng taas sa inyo na hindi nyo mapanghahawakan. Kasi dalawa lang yan ha. Either may mga bago, new connections, new friendship, kung magiging bukas kayo dyan, new circles sa paligid nyo, may mga changes. Okay, na pwedeng makatulong itong mga taong ito. Patuloy lang kayong maging bukas. Para saan? Sabi ko nga, pwedeng magbigay na anto patungo dun sa success. Stepping stone to, patungo sa success. Yes po, may mga bago sa inyong mga network or may paglawak sa part na yan. Or yung hindi masyadong okay, kasi si Princess of Cups, si Queen of Wands, medyo may pagka-low-key yung energy, may ilang insecurities. Alam ko, diretso, this is for some na meron kayo ngayon palang ideya, reversal tayo. So, maaaring may ma-reveal, balita, impormasyon, kung dito natin i-relate yan. Maaaring makita niyo yung true character ng isang person. So, stay flexible, Taurus, ano man ang maganap. Depende ito, just only take what resonate pa rin. Pero gano'n ang buhay, sabay sa takbo nito. Ang mahalaga ay on the prize. Focus kayo kung saan kayo higit na pwedeng mag-grow. Ito ay umaangat na guidance advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, weekly gabay lang naman tayo para sa inyo, Taurus.